Ang matinis na ugong ng sirena ay tila musika na sa pandinig ni Ihi Althea Santos. Sa loob ng emergency room ng Tagaytay General Hospital, ang kaguluhan ay isang sayaw na kabisado na niya ang bawat hakbang. Mga sigaw ng nurse, ang mabilis na kaluskos ng mga gulong ng stretcher sa sahig, ang amoy ng antiseptic na humahalo sa hindi maikakailang amoy ng dugo, ito ang mundong kanyang ginagalawan. Dito, siya si Ihi Santos, isang presensya ng kalmadong otoridad sa gitna ng unos ng buhay at kamatayan. Multiple contusions, possible internal bleeding, yeases of sham, sigaw ng isang paramedic habang mabilis nilang itinutulak ang isang stretcher papasok. Otomatikong kumilos si Ara. To trauma room 1. Prepare for full body scan. I need vitals, now, utos niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Isa na namang gabi. Isa na namang buhay na kailangang iligtas. Ito ang kanyang mantra. Sa bawat pasyenteng dumarating, isinasantabi niya ang lahat. Ang pagod, ang gutom, ang mga alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. Habang sinusuri niya ang paunang pinsala ng pasyente, isang lalaking nababalutan ng dugo at mga gasgas, ang mukha ay halos hindi na makilala, iniabot sa kanya ng isang nurse ang isang pitaka na nakuha mula sa bulsa nito. Doth, ito yung wallet. Baka makatulong sa identification. Tumango si Ara, ang mga mata ay nakapokus pa rin sa paghahanap ng anumang pinsala sa liig ng pasyente. Binuklat niya ang pitaka nang hindi tumitingin, ang mga daliri ay naghahanap ng anumang V. Nang may makapa siyang isang card, doon lang niya ito sinulyapan. Isang driver's license. Huminto ang mundo niya. Ang ingay ng emergency room ay biglang nawala. Ang mga boses sa paligid niya ay naging isang malayong ugong na lamang. Liam de la Cruz. Ang pangalan ay parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan, nagdadala ng isang bagyo ng mga alaala na 5 taon na niyang pilit na pinatatahimik. Ang pangalang kinamumuhian niya, ngunit sa isang lihim na sulok ng kanyang puso, ay patuloy pa ring hinahanap-hanap. Nanginginig ang kamay niya. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang mga mata mula sa lisensya, patungo sa mukha ng lalaking nakahandusay sa kanyang harapan. Tinanggal niya ang dumi at dugo sa noo nito gamit ang kanyang guwantes na kamay. At doon, sa ilalim ng matinding ilaw ng emergency room, nakita niya ito. Ang pamilyar na hubog ng panga. Ang pilat sa gilid ng kaliwang kilay na nakuha nito noong sinubukan nilang maghiking sa ulan. Ang mga labing minsan nang nangako sa kanya ng habang buhay. Si Ian. Isang matalim na sakit ang sumaksak sa dibdib ni Ara, napakabigat, napakatindi, na halos mapaatras siya. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. 5 taon. 5 taon ng mga gabing walang tulog, ng mga tanong na walang sagot. 5 taon ng pagbuo muli sa kanyang sarili mula sa mga pirasong iniwan nito. At ngayon, heto siya, nakahandusay, duguan, at nasa bingit ng kamatayan, sa kanyang mga kamay. Doth Santos. Ayos ka lang? Ang boses ng nurse ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya, pinipilit na ibalik ang propesyonal na pader na biglang gumuho. I'm okay, sagot niya, ang boses ay bahagyang garalgal. Lumunok siya, pinipilit na kontrolin ang sarili. He's my patient. That's all he is. Sa loob ng operating room, ang bawat tunog ay pinalakas. Ang ritmikong beep ng heart monitor, ang pagsitsit ng ventilator, ang malamig na tunog ng mga instrumentong metal na nag-umpugan. Para kay Ara, ang bawat beep ng monitor ay isang suntok sa kanyang puso. Hinding-hindi kita iiwanan, Ara. Pangako. Ang alaala ng boses ni Ian, mainit at puno ng sinseridad, ay umalinggaw sa kanyang isipan habang hawak niya ang malamig na scalpel. Pinikit niya ang kanyang mga mata saglit. Isantabi mo. Isantabi mo, Althea. Scalpel, utos niya, ang boses ay walang emosyon. Habang nagpapatuloy ang operasyon, ang kanyang isipan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga kamay niya ay gumagalaw ng may mekanikal na katumpakan, isang testamento sa kanyang pagsasanay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagdurugo. Bawat hiwa ng scalpel ay tila isang paghiwa rin sa kanyang sariling puso, nagbubukas ng mga sugat na akala niya ay naghilom na. Ang tawa nila habang nanonood ng paglubog ng araw sa mailawa ng taal. Ang higpit ng yakap nito. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, na para bang siya ang tanging babae sa mundo.
He is dropping DOS. Bumalik ang atensyon niya sa monitor. Give me another unit of blood, stat. More suction. Kailangan niyang mabuhay. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, hindi niya hahayaang mamatay ito. Hindi rito. Hindi sa kanyang mga kamay. Habang inaayos niya ang isang napinsalang ugat, napansin niya ang panginginig ng kanyang kamay. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit para sa isang siruhano, ito ay isang malaking pagkakamali. Huminga siya ng malalim. Pasyente. Pasyente lang siya. Inulit niya ito sa kanyang isipan ng paulit-ulit, hanggang sa ang mga salita ay naging isang pader na humaharang sa rumaragasang emosyon. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, natapos din ang operasyon. Nagtagumpay sila. Stable na ang lagay ni Ian. Habang naglalakad si Ara sa tahimik na pasilyo ng ospital, ang pagod ay bumalot sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Hindi ito ang karaniwang pagod pagkatapos ng isang mahabang tungkulin. Ito ay isang pagod na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Napatigil siya sa tapat ng pinto ng private room kung saan inilipat si Ian. Isang bahagi niya ang gustong tumalikod at huwag nang lumingon pa. Ngunit ang isa pang bahagi, ang pusong doktor sa kanya, ang nag-uudyok na pumasok. Kailangan niyang tiyakin ang kalagayan ng kanyang pasyente. Iyon lang. Iyon lang ang dahilan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ang silid ay malinis at tahimik, tanging ang mahinang tunog ng mga aparato ang maririnig. Nakahiga si Ian sa kama, ang mukha ay payapa na ngayon, malinis na mula sa dugo. May mga benda sa kanyang ulo at braso. Lumapit si Ara, ang mga paa ay tila may sariling isip. Tumayo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Sa pagtulog nito, mukha siyang inosente, malayo sa imahe ng taong duwag na tumalikod sa kanya nang walang anumang paliwanag. Napabuntong hininga si Ara. Bakit? Iyon ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng 5 taon. Bakit, Ian? Ano ang nagawa kong mali? Hindi pa ba ako sapat? Iniangat niya ang kanyang kamay, ang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahan itong inilalapit sa mukha ni Ian. 1 milimetro na lang ang layo bago dumampi ang kanyang balat sa pisngi nito, ngunit bigla niya itong binawi. Hindi. Hindi niya maaaring hayaan ang sarili na muling maging marupok. Tapos na sila. Matagal nang tapos. Tumalikod na siya at akmang lalabas na ng silid nang marinig niya ang isang mahinang ungol. Napahinto si Ara, ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata ni Ian ay dahan-dahang bumubukas. Napatayo siya roon, hindi makagalaw na parang isang estatwa. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling haharapin niya ang lalaking sumira sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Ian, ang parehong mga mata na minsan niyang tinititigan ng buong pagmamahal, ay nakatingin sa kanya ngayon. Ngunit mayroong kakaiba. Walang kislap ng pagkakilala. Walang bahid ng galit o pagsisisi o kahit anong emosyon na inaasahan niyang makita. Ang nakita lamang niya ay isang blangkong tingin. Isang tingin na puno ng pagkalito at takot, tulad ng isang batang nawawala. Sinubukan ni Ian na bumangon, ngunit napadaing siya sa sakit. Humawak siya sa kanyang ulo. Dahan-dahan, sabi ni Ara, ang boses doktor niya ang namayani kahit pa nanginginig ang kanyang kalooban. Lumapit siya ulit sa kama. Huwag kang masyadong gumalaw. Nagpapagaling ka pa mula sa isang malaking operasyon. Tinitigan siya ni Ian, ang mga mata ay nanliliit na parabang sinusubukan nitong iproseso ang lahat. Tiningnan nito ang mga aparato na nakakabit sa kanya, ang puting kumot, ang mga dingding ng kwarto. At pagkatapos, ibinalik nito ang tingin sa kanya, sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan na maisuot na puting coat. Naghihintay si Ara. Bawat segundo ay parang 1 oras. Naghihintay siya na sabihin nito ang kanyang pangalan. Naghihintay siya ng kahit anong senyales. Binuksan ni Ian ang kanyang bibig, ang mga labi ay tuyo at basag. At nang sa wakas ay nagsalita ito, ang mga salitang lumabas ay mas matalim pa kaysa sa anumang skalpel na humiwa sa kanyang puso. Sino ka? Tanong nito, ang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Nasaan ako?
Isang blankong pader. Iyon ang tanging laman ng kanyang isipan. Walang pangalan, walang mukha, walang alaala. Ang tanging naroroon ay ang nakabibinging katahimikan ng kawalan at isang gumagapang na takot na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Para siyang isang multo sa sarili niyang katawan, isang dayuhan sa sarili niyang balat. Ang unang imahe na pumasok sa kanyang kamalayan ay ang isang babaeng nakaputing coat. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit sa likod ng propesyonal na maskara, may nakita siyang bakas ng pagod at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang uri ng kalungkutan na tila malalim pa sa karagatan. Sino ka? Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig bago pa man niya ito mapigilan. Naramdaman niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Nasaan ako? Ang babae ay bahagyang natigilan. Sa isang iglap, nakita niya itong napalunok na para bang may isang bagay na bumara sa lalamunan nito. Ngunit mabilis itong nakabawi at ang maskara ng doktor ay bumalik sa dati. Nasa ospital ka. Ligtas ka rito, sabi nito, ang boses ay kalmado at banayad. Ako si Iay Santos. Ako ang doktor mo. Doktor ko. Ang mga salita ay tila dayuhan sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang umupo, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang buong katawan. Napadaing siya. Huwag mong pilitin, sabi ni Iay Santos. Lumapit ito at marahang idiniin ang kanyang balikat pabalik sa kama. Ang pagdampi nito ay magaan ngunit may otoridad. Naaksidente ka. Kailangan mong magpahinga. Naaksidente. Iyon ang paliwanag, ngunit hindi nito napunan ang malaking butas sa kanyang pagkatao. Sino siya bago ang aksidente? Mayroon ba siyang pamilya? May nag-aalala ba sa kanya? Ang mga tanong ay bumuho sa kanyang isipan, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Isang gabi, nagising siyang humihingal, ang dibdib ay sumisikip. Napanaginipan niya ang isang madilim na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na sasakyan, at ang tunog ng nababasag na salamin. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Sumigaw siya, ngunit walang boses na lumabas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Iay Santos. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong nito habang mabilis na sinusuri ang mga monitor. Panaginip, hindi ko alam, sagot niya, ang boses ay nanginginig. Pakiramdam ko nahuhulog ako sa isang madilim na lugar. Umupo si Iay Santos sa gilid ng kama. Hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lang siya nito at sa mga mata nito, nakita niya ang isang pambihirang pag-unawa. Hindi ka nahuhulog, sabi nito sa wakas, ang boses ay mahina. Nandito ka. Ligtas ka. Sa mga sumunod na araw, si Iay Santos, o Ara, gaya ng narinig niyang tawag sa kanya ng mga nurse, ang naging kanyang tanging koneksyon sa mundo. Siya ang nagpapakain sa kanya noong hindi pa niya maigalaw ng maayos ang kanyang mga kamay. Siya ang nagkukwento ng mga walang kwentang bagay tungkol sa panahon sa Tagaytay o sa matigas ang ulong pusa ng kapitbahay nila, para lang hindi siya malunod sa katahimikan. Napansin niya ang maliliit na detalye tungkol dito. Ang paraan ng pagkagat nito sa kanyang labi kapag malalim ang iniisip. Ang amoy ng kape na bahagyang nanunuot sa damit nito. Ang mga mata nitong laging mukhang malungkot kahit na ito ay nakangiti. Isang hapon, habang tinutulungan siya ni Ara na uminom ng tubig, aksidenteng nagdampi ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang kislap ng isang bagay na hindi niya matukoy, isang alaala ba? Isang damdamin? Napatingin siya kay Ara, na mabilis namang binawi ang kamay na parabang napaso. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito. Pasensya na, sabi nito, umiiwas ng tingin. Ngunit hindi niya binitawan ang sandaling iyon. Santos. Ara, tawag niya, ginagamit ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Nagkita na ba tayo dati? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tinitigan siya ni Ara, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito, ang laban sa pagitan ng kung anuman ang itinatago nito at ng katotohanang pilit na sumisingaw. Bago pa man ito makasagot, isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumunit sa katahimikan ng silid. Isang babaeng matangkad, maganda, at nakabihis ng mamahaling damit ang pumasok na parang pag-aari nito ang buong ospital.
Ang amoy ng pabango nito ay matapang at agad na pumuno sa kwarto. Ian, you lie love. Oh and by God, I was so worried, sigaw ng babae, at mabilis itong lumapit sa kama. Hinawakan nito ang kanyang mukha at hinalikan siya sa noo. Napaurong siya ng bahagya sa biglaang paglapit nito. Sino ito? Wala siyang naramdamang kahit anong koneksyon. Walang kuryente. Walang pamilyar na pakiramdam. Tanging pagkalito. Ang babae ay lumingon kay Ara, na ngayon ay tahimik na nakatayo sa gilid. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagtatasa at tila pagmamaliit. Katrina Salvador, pagpapakilala nito, hindi kay Ara, kundi sa kanya. Your fiance. Fiance. Ang salita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Tiningnan niya ang babae, si Katrina, at pagkatapos ay si Ara. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang bakas ng sakit. Ang mabilis na pagtatayo muli ng pader sa pagitan nila. Napayuko si Ara. Kung ganon, maiwan ko na po kayo, sabi nito sa isang formal at malamig na tono na hindi niya pa narinig mula rito. Habang naglalakad si Ara palabas ng pinto, ang mga mata ni Ian ay sumunod sa kanya. Naramdaman niya ang isang biglaang pakiramdam ng pag-iisa, na para bang ang kanyang tanging kanlungan ay biglang inagaw mula sa kanya. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Inayos nito ang kumot sa kanyang dibdib. Salamat sa pag-aalaga mo sa fan ko, Dosi, sabi ni Katrina. Ang boses ay matamis ngunit may himig ng pag-aangkin, sapat na malakas para marinig ni Ara bago ito tuluyang makalabas. Ako na ang bahala sa kanya ngayon. Ang mga salitang iyon, ako na ang bahala sa kanya ngayon, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Ara habang mabilis siyang naglalakad palayo sa kwarto ni Ian. Bawat hakbang ay isang pagpipigil sa sarili na huwag lumingon. Bawat paghinga ay isang pilit na pagpapakalma sa nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa nurses station, ang mga kamay ay ikinuyom sa gilid. Santos, ayos ka lang? Namumutla ka, tanong ng isang kasamahang nurse, si Lani. Pilit na umiti si Ara. Okay lang ako, Lani. Pagod lang siguro. Ngunit alam niyang hindi iyon ang dahilan. Ang pagod ay kayang idaan sa tulog. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay iba. Ito yung uri ng sakit na gumigising sa mga sugat na matagal na niyang inakalang naghilom na. Sa mga sumunod na araw, ang presensya ni Katrina Salvador ay naging parang isang madilim na anino sa bawat sulok ng ospital. Palagi itong naroon sa kwarto ni Ian, laging nakabihis na parabang dadalo sa isang sosyal na pagtitipon. Nagdadala ito ng mga mamahaling bulaklak na hindi naman maamoy ni Ian at mga pagkain mula sa mga restoran na hindi pa nito kayang kainin. Ang lahat ay isang malaking pagtatanghal at si Ara ang napipilitang manood mula sa gilid. Kamusta ang pakiramdam mo, Dean F. de la Cruz? Tanong ni Ara sa isa sa kanyang mga morning rounds. Pinanatili niyang propesyonal ang kanyang boses. Ang mga mata ay nakatuon sa medical chart na hawak niya. Bago pa man makasagot si Ian, sumingit na si Katrina. He's doing much better, Doc. I made sure he ate his breakfast, sabi nito, kasabay ng pagpunas sa gilid ng bibig ni Ian gamit ang isang tissue. Isang kilos na sobrang pamilyar, sobrang personal, na para bang isang karayom na tumusok sa puso ni Ara. Nakita ni Ara ang bahagyang pag-iwas ni Ian sa pagdampi ni Katrina. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito, na parang humihingi ng tulong. Ngunit ano ang magagawa niya? Si Katrina ang fiance. Siya. Isa lamang siyang hamak na doktor. Mabuti kung ganoon, tipid na sagot ni Ara, umiiwas na salubungin ang tingin ni Ian. Ay check ko lang ang vitals mo. Habang kinukuha niya ang blood pressure ni Ian, hindi niya maiwasang maramdaman ang init ng balat nito. Ang pamilyar na init na iyon. Napalunok siya. You know, Dossie, simula ni Katrina, ang boses ay matamis na parang pulot. Ian and I were supposed to be in Paris this week for our prenup shoot. He was so excited. He couldn't stop talking about it, T. Hindi umimik si Ara. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa, ngunit ang bawat salita ni Katrina ay tumatatak sa kanyang isipan. Isang hapon, habang naglalakad si Ara sa pasilyo, nakita niya si Katrina na nakatayo sa isang medyo tagong bahagi ng hallway, may kausap sa cellphone. Ang matamis nitong ekspresyon ay napalitan ng inis at pagkairita.
I told you, I'm handling it, narinig niyang sabi ni Katrina. Ang boses ay mahina ngunit may diin. Wala siyang naaalala, okay. This is actually a blessing in disguise. Saglit itong tumahimik, nakikinig sa kausap. Ano nang pakialam ko kung ayaw na niya ituloy ang kasal bago siya maaksidente? Ang mahalaga ay ang kasunduan. Ang utang ng pamilyang De La Cruz ay hindi pa rin bayad. Napilitan lang ako sa kasal na to para iligtas ang kumpanya natin, kaya siguraduhin mong hindi mapupunta sa wala ang lahat ng ito. Napatigil si Ara sa likod ng isang pader, ang puso niya ay dumadagundong. Utang? Napilitan sa kasal? Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi magkakatugma. Ang sinasabi ni Katrina sa publiko ay malayong-malayo sa narinig niya ngayon. Isang malamig na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kinagabihan, bago matapos ang kanyang shift, dinala ng isang staff mula sa record section ang mga personal na gamit ni Ian na itinurn over ng mga pulis. Isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang cellphone, nabasag ang screen, isang susi ng kotse, at ang kanyang pitaka. Dosi, kailangan po itong ilog, sabi ng staff. Tumango si Ara. Dapat sana ay ipatawag niya si Katrina para ito ang gumawa, bilang siya ang legal na fiance. Ngunit isang bagay sa loob niya ang nag-udyok na siya mismo ang tumingin. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang pitaka. Mga credit card. Isang lumang resibo. At ang kanyang driver's license, ang mismong Geethy na nagpakilala sa kanya sa bangungot na ito. Habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga laman, may napansin siyang isang bagay na nakatago sa likod ng isang maliit na bulsa, halos hindi na makita. Dahan-dahan niya itong hinugot. Isang luma at kupas na larawan. Nabitawan ni Ara ang hininga na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang larawan ay kuha 5 taon na ang nakalipas sa isang beach sa Batangas. Nakangiti sila pareho, ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nakaakbay si Ian sa kanya, ang mukha ay nakasandal sa kanyang buhok. Mukha silang masaya. Walang kaproble-problema. Ang klase ng kaligayahan na akala ni Ara ay panghabang buhay na. Ang larawan ay lukot na sa mga gilid at halatang luma na para bang paulit-ulit na tinitingnan at itinatago. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. 5 taon na niyang kinumbinsi ang sarili na kinalimutan na siya nito, na isa lang siyang pagkakamali sa buhay nito. Ngunit ang larawang ito ay isang ebidensya ng kabaligtaran. Hinawakan niya ng mahigpit ang kapirasong papel na iyon, na para bang ito ang tanging bagay na totoo sa mundong puno ng kasinungalingan. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Ian. Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan, mas malakas at mas nakalilito kaysa dati. Kung ikakasal ka na sa iba, kung masaya ka na, bakit mo pa ito itatago, Ian? Bakit? Ang mga araw ay lumipas na may kakaibang ritmo. Sa umaga, si Katrina ang reyna ng kanyang silid, dala ang kanyang mga pilit na ngiti at mga kwentong hindi niya maramdaman. Sa gabi, kapag ang ospital ay nagsisimula ng tumahimik, si Ara naman ang dumarating para sa kanyang huling rounds. Ang mga gabing iyon ang kanyang kanlungan. Ang tahimik na presensya ni Ara ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng malaking kawalan. Hindi ko siya gusto, bulong niya isang gabi kay Ara, tinutukoy si Katrina. Ang mga salita ay lumabas na lamang bigla, hindi napigilan. Hindi ko nararamdaman na natotoo siya. Nakita niya ang pag-aatubili sa mga mata ni Ara. Baka kailangan mo lang ng mas maraming oras, sagot nito, ngunit ang boses ay kulang sa kumbiksyon. Mahirap ang sitwasyon mo. Maguguluhan ka talaga. Gusto niyang sabihin, hindi ako naguguluhan kapag nandito ka. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kwarto, pumasok si Ara, dala ang isang maliit na bag. Ito raw ang mga gamit na nakuha mula sa kanyang sasakyan. Ibibigay ko na sana ito kay M. Salvador, sabi ni Ara, iniiwasan ang kanyang tingin, pero naisip ko, mas mabuting ikaw mismo ang tumanggap. Inabot nito sa kanya ang bag, isa-isang kinuha niya ang laman. Ang basag na cellphone. Ang susi. At ang isang pamilyar na pitakang gawa sa katad. Binuksan niya ito. Ang mga credit card ay walang ibig sabihin sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang bawat sulok, napansin niya ang isang bagay na nakatago sa isang lihim na bulsa. Hinugot niya ito. Isang litrato. Isang babae at isang lalaki nakangiti sa ilalim ng sikat ng araw sa isang beach.
Ang babae ay si Ara. Ang mga mata nito ay kumikinang sa kaligayahan. Ang lalaki. Tinitigan niya ang lalaki sa litrato. Ang hubog ng panga. Ang ngiti. Ang pilat sa gilid ng kilay. Siya. Sa isang iglap, ang blangkong pader sa kanyang isipan ay gumuho. Ang alat ng hangin sa Batangas. Ang tawa ni Ara na parang musika. Hinding-hindi kita iiwanan, Ara. Pangako. Ang mukha ng kanyang ama, puno ng desperasyon. Anak, kailangan natin to, kailangan nating iligtas ang kumpanya. Ang pangalan natin. Ang malamig na pakikipagkamay ni Amy Salvador. Ang mga salitang sinabi niya kay Ara na bumasag sa kanilang dalawa at sa kanya. Hindi na kita mahal, Ara. Itigil na natin to. Ang sakit sa mga mata ni Ara, isang imaheng nagpahirap sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang gabi bago ang aksidente, hawak ang litratong ito, nag-iisip kung paano tatakasan ang lahat. Ang sigawan nila ni Katrina sa loob ng kotse. Ang biglaang pag-ikot nito ng manibela. Lahat. Ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon, nag-iwan sa kanya na humihingal at nalulunod. Napahawak siya sa kanyang ulo, isang matinding sakit ang biglang sumuntok dito. Napasigaw siya. Agad na lumapit si Ara. Ian. Anong nangyayari? Anong masakit? Tanong nito, ang boses ay puno ng takot. Ngunit hindi na siya si Ian, ang pasyenteng walang alaala. Siya si Liam de la Cruz, ang lalaking sumira sa puso ng babaeng nasa harapan niya. Tumingin siya kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buong linaw. Nakita niya ang pag-aalala. Nakita niya ang pagmamahal na pilit pa ring kumakawala sa kabila ng lahat. At isang napakatinding kahihiyan ang bumalot sa kanya. Paano niya sasabihin? Paano niya sasabihin, naaalala na kita, Ara? Naaalala ko kung paano kita sinaktan. At ngayon, nakatali ako sa isang kasunduan sa babaeng halos pumatay sa akin. Hindi. Hindi niya kaya. Ang pagiging kiian na may amnesia ay isang pagtakas. Isang pagkakataon na makasama si Ara ng walang bigat ng nakaraan. Isang blangkong pahina na ayaw pa niyang sulatan ng mapait na katotohanan. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Isang desisyon na dulot ng kaduwagan at desperadong pagnanais na manatili sa sagradong espasyong ito kasama si Ara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at nang muli siyang dumilat, ang pagkakilala sa kanyang mga mata ay nawala. Pinalitan niya ito ng parehong blangkong tingin na nakita ni Ara noong una siyang magising. Ang ulo ko sumakit lang bigla, sabi niya, ang boses ay mahina at naguguluhan. Ano tong litrato? Itinaas niya ang larawan na para bang ayon lang niya ito nakita. Nakita niya ang pagkabigo sa mga mata ni Ara. Ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat nito. Umasa ito. At binigo niya ito. Muli. Wala yan. Lumang litrato lang, sabi ni Ara, kinuha ang larawan mula sa kanyang kamay at mabilis na itinago. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang kanyang dobleng buhay. Sa panlabas, siya pa rin si Ian, ang kawawang biktima ng amnesia. Ngunit sa loob, bawat sandali ay isang pag-arte. Bawat pagngiti ni Ara ay isang gantimpala at isang parusa. Bawat paglapit ni Katrina ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na hakbang. Ara, sabi niya isang gabi, pwede mo ba akong ikwento tungkol sa atin? Sa litrato. Nakita niya ang pag-aalinlangan ni Ara, ngunit sa huli, pumayag din ito. Sa mahinang boses, ikinuwento nito ang tungkol sa araw na iyon sa beach, maingat na iniiwasan ang mga detalyeng masyadong masakit. At habang nakikinig siya, pinapanood niya ang bawat kislap sa mga mata nito, iniinom ang bawat salita na parabang ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang paghinga. Ngunit si Katrina ay hindi bulag. Nararamdaman nito ang pagbabago. Nararamdaman nito ang lumalalim na koneksyon sa pagitan niya at ni Ara. Bakit parang mas komportable ka sa doktor na iyan kaysa sa akin, Ian? Tanong ni Katrina isang araw. Ang boses ay may bahid ng selos at hinala. Ako ang fiance mo. Ako ang dapat mong pakinggan. Tinitigan niya si Katrina, ang puso niya ay mabigat sa kasinungalingan. Kailangan niyang protektahan si Ara. Kailangan niyang protektahan ang munting mundo na ito na kanilang binubuo, kahit na ito ay gawa sa salamin.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Katrina. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng inosenteng pagkalito. Hindi ko alam, sagot niya, ang boses ay walang kasalanan. Siguro dahil doktor ko lang siya. Kasabay na pagsabi niya yon, ang kanyang mga mata ay lumingon sa pasilyo, kung saan nakita niya si Ara na naglalakad palayo, walang kamalay-malay sa kasinungalingang kanyang binitawan para lang mapanatili itong malapit. Para kay Ara, ang mga sumunod na linggo ay isang sayaw sa gilid ng bangin. Ang isip niya, ang isip ng isang doktor, ay nagsasabing mali ito. Isang malaking paglabag sa etika ang unti-unting pagkahulog ng loob niya sa isang pasyenteng nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ngunit ang puso niya, ang pusong minsan nang tumibok para kay Ian, ay may ibang sinasabi. Ang ibagong Ian na ito ay iba. Siya ay mahina, naguguluhan, at nakadepende sa kanya. Wala ang yabang at ang bigat ng nakaraang hindi nito maipaliwanag. Sa tuwing tinititigan siya nito ng mga matang puno ng pagtitiwala, isang bahagi niya ang natutunaw. Ara, sabi nito isang gabi, habang tinutulungan niya itong maglakad-lakad sa pasilyo para sa therapy. Pakiramdam ko, mas kilala kita kaysa sa sinasabi mo. Napahinto si Ara sa paglalakad. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, sabi ni Ian, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Pero kapag kasama kita, pakiramdam ko tama. Pakiramdam ko, nasa bahay ako. Kay Katrina iba. Parang laging may mali. Ang mga salitang iyon ay kapwa musika at lason sa pandinig ni Ara. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw sa tuwa, ngunit ang mas malaking bahagi ay natatakot. Pinapaasa na naman ba niya ang sarili? Hindi nila namamalayan na mula sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Katrina sa isang madilim na sulok, pinagmamasdan sila. Ang kanyang mukha, na hindi nakikita ng dalawa, ay isang maskara ng purong galit. Ang pag-uusap na iyon ang huling patak. Nararamdaman niyang nawawala na sa kanya si Ian at hindi niya iyon papayagan. Kinabukasan, may daladalang isang termos ng mainit na sabaw si Katrina. Para sa iyo, mahal, sabi nito kay Ian, ang ngiti ay napakatamis. Ngunit nang akmang isusubo na niya ito kay Ian, aksidente niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, at ang mainit na sabaw ay tumapon sa dibdib ni Ian. Aray, sigaw ni Ian, napapaso. Oh my God! I'm so sorry, tili ni Katrina, ngunit sa halip na tulungan ito, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Tatawag ako ng tulong, sigaw niya, ngunit hindi iyon ang kanyang tunay na gagawin. Narinig ni Ara ang sigaw mula sa nurses station at agad na tumakbo papasok sa kwarto. Nakita niya si Ian na namimilipit sa sakit, ang damit nito ay basang-basa ng mainit na sabaw. Diyos ko, Ian, sabi ni Ara, at walang pag-aalinlangan, mabilis niyang hinubad ang damit pang pasyente ni Ian upang maiwasan ang tuluyang pagkapaso ng balat nito. Ang tanging nasa isip niya ay ang kapakanan ng pasyente. Masakit, daing ni Ian, ang katawan ay nakahantad ngayon. Sandali lang, kukuha ako ng gamot, sabi ni Ara, ang mga kamay ay mabilis na kumikilos. Sa sandaling iyon, habang si Ara ay nakayuko kay Ian, ang mga kamay ay nasa dibdib nito, biglang bumukas ang pinto. Si Katrina ay nakatayo roon. At sa likod niya, ang dalawang pinakamataas na opisyal ng ospital, ang medical director at ang head of nursing. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa kamay ni Katrina, ay hawak itong cellphone, nakatutok sa kanila, ang flash ay kumislap. Click! Ang tunog ng kamera ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. Napatayo ng tuwid si Ara, ang mukha ay biglang namutla. Napatingin siya sa mga opisyal ng ospital, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagkadismaya at akusasyon. Tumingin siya kay Ian na nakahubad ang pang-itaas. At tumingin siya kay Katrina, na ngayon ay may mga luha sa mata, isang perpektong pag-arte ng isang naaping fiance. Anong ibig sabihin nito, G.F. Santos? Tanong ng medical director, ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi po nagkamali po kayo ng iniisip, na utal na sabi ni Ara. Natapunan siya ng mainit na sabaw. Tinutulungan ko lang siya. Tinutulungan, tanong ni Katrina, ang boses ay basag sa pag-iyak. Nakita ko kayo. Palagi na lang kayong magkadikit. Palagi mo siyang ginagambala. At ngayon ito. Sa mismong kama niya, pakiramdam ni Ara ay gumuho ang sahig sa kanyang paanan. Isa itong patibong. Isang perpektong, malupit na patibong. Kinabukasan, ipinatawag si Ara sa opisina ng direktor.
Sa mesa, nakalatag ang mga nakaprint na litrato na kuha ni Katrina, kasama ang isang formal na reklamo na isinampa nito, na nag-aakusa sa kanya ng unprofessional conduct and emotional manipulation of a vulnerable patient. Althea, sabi ng direktor, ang mukha ay mabigat. Kilala kita. Alam kong mahusay kang doktor. Pero ang ebidensya ni. Isa itong setup, mariing sabi ni Ara, pinipigilan ang mga luha. Hindi totoo yan. Pero nangyari, hindi ba? Nasa kwarto kanya, kasama ang isang pasyenteng nakahubad. Mayroon na ring mga usap-usapan sa paligid. I'm sorry, Ara. Kailangan kitang ilagay sa preventive suspension habang iniimbestigahan natin ito. Suspension. Ang salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang karera, ang tanging bagay na pinaghirapan niya at pinanghawakan sa loob ng 5 taon, ay biglang nawawala na parang bula. Nang gabing iyon, umuwi si Ara sa kanyang apartment na parang isang kaluluwang nawawala. Umupo siya sa dilim, ang isip ay blanko, ang puso ay basag. Lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo, lahat ng sama ng loob mula sa nakalipas na 5 taon ay bumuhos ng sabay-sabay. Narinig niya ang isang malakas na katok sa kanyang pinto. Ara! Ara, please, open the door. Mag-usap tayo. Ang boses ni Ian. Alam niyang alam na nito ang nangyari. Tumayo siya at lumapit sa pinto, ngunit hindi niya ito binuksan. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy. Ara, I'm so sorry. Hindi ko alam na gagawin niya iyon. Maniwala ka sa akin, pagmamakaawa ni Ian mula sa labas. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Luha ng galit, ng sakit, ng pagod. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang maging tanga. Ito na naman. 5 taon na ang nakalipas, iniwan siya nito ng walang salita. Ngayon, bumalik ito at sa loob lamang ng ilang linggo, muli nitong sinira ang buhay niya. Sumandal siya sa pinto, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Umalis ka na, Ian, sabi niya, ang boses ay malamig at basag, sapat lang na marinig sa kabilang panig. 5 taon na ang nakalipas, sana hindi ka na lang bumalik. Narinig niya ang katahimikan sa labas, na sinundan ng isang mahinang tunog ng kamao na tumama sa pader. At pagkatapos wala na. Tanging ang tunog na lamang ng sarili niyang paghikbi ang pumuno sa kadiliman ng kanyang apartment. Ang mga salita ni Ara, sana hindi ka na lang bumalik ki, ay tumama kay Ian na parang isang bigwas sa mukha. Mas masakit pa kaysa sa anumang pinsalang natamo niya sa aksidente. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang kasinungalingan niya. Ang kaduwagan niya. Ito ang nagdala sa kanila sa puntong ito. Ang pagtatago niya sa likod ng amnesia ay hindi nagligtas kay Ara. Ito pa ang lalong nagpahamak dito. Ang pader na itinayo niya para protektahan ang kanilang munting paraiso ay ang mismong pader na gumuho at dumagan sa babaeng pinakamamahal niya. Pagpasok niya sa kanyang silid, nandoon si Katrina, nag-aayos ng mga bulaklak na para bang walang nangyari. Nang makita siya nito, umiti ito ng matamis. Saan ka galing, mahal? Nag-aalala ako. Tinitigan siya ni Ian. Ang babaeng nasa harapan niya, na may maamong mukha at matamis na ngiti, ay isang halimaw. At siya ang nagbigay dito ng kapangyarihan. Hindi na. Tapos na ang laro. Huwag mo akong tawaging mahal, sabi ni Ian, ang boses ay malamig at matigas, isang tono na hindi pa naririnig ni Katrina mula sa kanya, kahit noong bago pa ang aksidente. Natigilan si Katrina, ang ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Sabi ko, tapos na, ulit ni Ian, bawat salita ay may diin. Lumapit siya dito, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Tapos na ang pagpapanggap, Katrina. Isang kislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Katrina. Hindi kita maintindihan, Ian. Epekto pa rin ba iyan ng aksidente? Mapait na tumawa si Ian. Ang aksidente? O baka dapat nating sabihin, ang pagtatangka mong pagpatay sa akin? Namilog ang mga mata ni Katrina. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Wala kang alam sa sinasabi mo. Wala. Sa tingin mo ba talaga ay wala akong naaalala? Tanong ni Ian, ang boses ay unti-unting lumalakas. Tapos na, Katrina. Naaalala ko na ang lahat.
Napaatras si Katrina na parabang nasampal. Hindi maaari. Naaalala ko ang lahat, mariing sabi ni Ian. Naaalala ko kung paano mo ako pinilit sa kasunduang ito. Naaalala ko kung gaano ako naging miserable. At naaalala ko ang gabi bago ang aksidente, nang sabihin kong ayoko nang ituloy ang kasal. Naaalala ko ang sigawan natin sa kotse, Katrina. Naaalala ko ang paghawak mo sa manibela. Nagpapanik si Katrina. Hinawakan nito ang braso ni Ian. Ian, pakinggan mo ako, nagawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayokong mawala ka sa akin. Marahas na binawi ni Ian ang kanyang braso. Mahal? Huwag mong gamitin ang salitang yan. Ang tanging mahal mo ay ang pera at ang pangalan ng pamilya mo. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pamilya ko. Hindi totoo yan. Aalis na ako, Katrina. Kakanselahin ko ang kasal. At sasabihin ko sa lahat ang ginawa mo kay Ara, sabi ni Ian, tumalikod na ito at akmang lalabas ng pinto. Ito na ang katapusan. Handa na siyang harapin ang lahat. Sa sobrang desperasyon, sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, sumigaw si Katrina, ang boses ay matinis at puno ng lason. Hindi mo ako pwedeng iwan, sigaw nito. Ang kanyang maamong mukha ay napalitan ng isang pangit na ngiti. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ako nga. Ako ang dahilan kung bakit ka na-aksidente. Sinadya ko iyon. Dahil kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka mapupunta sa kahit kanino. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid pagkatapos ng kanyang pagsabog. At sa katahimikang iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Althea Santos. Ang kanyang mukha ay isang blankong papel, ngunit ang mga mata niya ay sumisigaw. Galing siya sa opisina ng Human Resources para kunin ang kanyang suspension letter. Narinig niya ang sigawan habang dumadaan at huminto, hindi sigurado kung dapat ba siyang makialam. Ngunit narinig niya ang huling mga salita. Narinig niya ang lahat. Ang tingin niya ay lumipat mula sa nanginginig na si Katrina patungo kay Ian. Tiningnan niya si Ian, ang lalaking pinaniwalaan niyang walang alaala, ang lalaking pinagkatiwalaan niya muli. Ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Ang sakit ng pagkakatanggal sa trabaho ay walang-wala kumpara sa sakit ng katotohanan ito. Doble-dobleng pagtataksil. Hinawakan ni Ara ang door frame para suportahan ang sarili, ang mga binti niya ay biglang nanghina. Ang boses niya ay isang pabulong na sigaw nang sa wakas ay nakapagsalita siya, nakatingin kay Ian. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang tanong ay hindi lang para kay Katrina. Ito ay para kay Ian. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa aksidente. Ito ay tungkol sa bawat ngiti, bawat tingin, bawat salitang binitawan niya sa loob ng mga linggong iyon. Lahat ba iyon ay kasinungalingan din? 3 tao ang nakatayo sa silid na iyon, bawat isa ay nababalot ng sariling pagkawasak, nakatali sa isang katotohanang sa wakas ay lumabas na. Ang tanong ni Ara, totoo ba ang lahat ng ito? Ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng silid. Ang mga mata niya, na puno ng hindi maipaliwanag na sakit, ay hindi bumibitaw sa pagkakatingin kay Ian. Hindi na makatanggi si Ian. Tapos na ang lahat ng kasinungalingan. Sa harap ni Ara, sa harap ng katotohanang sinira niya ang buhay nito, hindi lang isang beses, kundi 2 beses, ang tanging nagawa niya ay tumango ng dahan-dahan. Isang maliit na kilos na naglalaman ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali. Ang pagtangong iyon ang bumasag sa huling natitirang piraso ng puso ni Ara. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila at tahimik na naglakad paalis, bawat hakbang ay parang milya ang layo. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang malabong panaginip. Hinarap ni Katrina ang batas para sa kanyang ginawa. Ang eskandalo ay yumanig sa pamilya Salvador at De La Cruz. Ang kaso ni Ara sa ospital ay mabilis na na-dismiss, ang kanyang pangalan ay nalinis at inalok siyang bumalik. Ngunit para kay Ara, ang lahat ng iyon ay walang kulay. Ang sugat na natamo niya ay mas malalim kaysa sa anumang akusasyon. Pinili niyang huwag munang bumalik sa trabaho. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit na bahay bakasyonan ng kanilang pamilya, isang lugar na malapit sa lawa ng Taal. Doon, sa harap ng payapang tubig at ng bulkang natutulog, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang bangko sa may dalampasigan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Si Ian.
Hindi siya nagulat. Sa isang bahagi ng kanyang puso, alam niyang darating ito. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatingin sa lawa. Tumayo si Ian ilang talampakan mula sa kanya, hindi nangahas na lumapit. Mukha itong mas payat, ang mga mata ay may bakas ng maraming gabing walang tulog. Ara, simula nito, ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Alam kong walang anumang salita ang makapagpapawi sa sakit na naidulot ko. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, kailangan kong humingi ng tawad. Hindi pa rin umimik si Ara. Nagpatuloy si Ian. Ikinuwento niya ang lahat, nang walang pagtatakip, nang walang pagdadahilan. Ang tungkol sa pagkalugi ng kanilang kumpanya. Ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat bilang nag-iisang anak. Ang kasunduan nila ng mga Salvador. Ang gabi bago ang kasal kung kailan niya napagtantong hindi niya kayang ituloy ito. Ang pag-iwan sa'yo 5 taon na ang nakalipas ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Naging duwag ako, Ara. Sa halip na harapin ang problema kasama ka, pinili kong akuin mag-isa, sa maling paraan. Akala ko, inililigtas kita sa kahihiyan ng pagbagsak namin. Pero ang totoo, sarili ko lang ang iniligtas ko mula sa kahihiyan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. At nang bumalik ang alaala ko, duwag pa rin ako. Natakot akong harapin ka. Natakot akong mawala ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Ang makasama ka na walang bigat ng nakaraan naging makasarili ako. At dahil sa pagiging makasarili ko, nasaktan na naman kita ng paulit-ulit. Patawarin mo ako, Ara. Patawad. Sa wakas, lumingon si Ara sa kanya. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng isang pusong pagod na sa pagdurusa. Ang pinakamasakit, Ian, sabi niya, ang boses ay basag, ay hindi ang pag-iwan mo sa akin noon. Hindi rin ang pagsisinungaling mo ngayon. Ang pinakamasakit ay ang hindi mo pagtitiwala sa akin. Ang hindi mo pagtitiwala sa atin. Akala mo ba, iiwanan kita dahil lang sa nawalan ka ng pera? Ganoon ba kababaw ang pagtingin mo sa akin? Sa pag-ibig ko, ang mga salitang iyon ay tumama kay Ian ng mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Hindi ko alam kung paano ka patatawarin, Ian, pag-amin ni Ara. Dahil ang pinakamahirap patawarin ay ang sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko sa pag-iisip na baka nga may mali sa akin. Ngayon, kailangan kong patawarin ang sarili ko dahil sa kabila ng lahat, hindi tumigil ang puso kong mahalin ka. Isang katahimikan ang muling namagitan sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang katahimikan na nagbibigay daan sa pag-unawa. Lumipas ang ilang buwan. Bumalik si Ara sa trabaho sa Tagaytay General Hospital, hindi bilang ang Ifi Santos na laging may pader na nakaharang sa puso, kundi bilang isang babaeng mas matatag, mas nakaunawa at mas buo. Natutunan niyang ang paghilom ay hindi paglimot, kundi pagtanggap. Isang gabi, paglabas niya mula sa ospital, nakita niya si Ian na nakasandal sa kotse nito, naghihintay. Hindi na ito lumalapit ng walang pahintulot. Naghihintay lang ito, gabi-gabi, para lang masigurong ligtas siyang makakauwi. Nilapitan niya ito. Hanggang kailan mo to gagawin, tanong ni Ara. Ngumiti si Ian, isang ngiting malungkot ngunit puno ng pag-asa. Hanggang sa payagan mo akong bumawi. Kahit gaano katagal. Hindi ito nangako ng mga bituin o ng buwan. Hindi ito humingi ng agarang pagbabalikan. Tinitigan ni Ara si Ian. Nakita niya ang lalaking minahal niya, ngunit nakita rin niya ang lalaking natuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Nakita niya ang isang taong handang maghintay. Gusto mo bang magkape? Tanong ni Ara, isang simpleng tanong na naglalaman ng isang napakalaking kahulugan. Ang mga mata ni Ian ay biglang nagkaroon ng buhay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Tumango ito, hindi makapagsalita, sa takot na baka kapag nagsalita siya ay maglaho ang sandaling iyon. Habang naglalakad sila papunta sa isang maliit na coffee shop, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng malamig na hangin ang Tagaytay, walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ang mga sugat ay naroon pa, at ang mga peklat ay magsisilbing paalala ng kanilang masakit na nakaraan. Ngunit sa gabing iyon, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang dalawang taong muling natutong magtiwala, hindi sa isang perpektong pag-ibig,
kundi sa isang pag-ibig na handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit, para muling sumubok. Sa ilalim ng mga ilaw ng Tagaytay, nagsimula sila muli. Hindi sa simula, kundi sa isang bagong kabanata, isang kabanatang isusulat nila ng magkasama, na may dalang aral, pagpapatawad, at isang pag-asang kasing tatag ng bulkang kanilang natatanaw. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Ian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Para bang naging totoong mga kaibigan ko sina Ara at Ian, at kasama ninyo akong naging saksi sa kanilang mga pighati, pagkalito, at sa huli, ang kanilang matamis na pagbangon. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, may isang bagay na manatili sa inyong mga puso. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa kung paano natin ito hinaharap. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nagkasala sa atin, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na laging may pag-asa. Laging may pagkakataong magsimula muli, basta't ang pundasyon ay katotohanan at tapang na harapin ang bukas. Nais kong malaman kung ano ang inyong naramdaman. Ano ang aral na inyong napulot kina Ara at Ian? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga mensahe ay mahalaga sa akin. Hanggang sa susunod nating kwento, ito po ang inyong lingkod na laging nagpapaalala na ang bawat puso ay may kwentong nararapat pakinggan.